Good morning, good afternoon, good evening, especially those who are with us on the other side of the world. There's no time, space between us. There is only the present moment, and we are one. We are now on diary entry number 864 from the diary of Saint Faustina Kowalska. On January 3, the Mother Superior of the congregation that serves this hospital visited me today, together with one of her sisters. For a long while, we talked about spiritual matters. I recognized in her great ascetic, and so our conversation was pleasing to God. Today, a girl came to see me. I saw that she was suffering, but not so much in body as in soul. I comforted her as much as I could, but my words of consolation were not enough. She was a poor orphan with a soul plunged in bitterness and pain. She opened her soul to me and told me everything. I understood that in this case, simple words of consolation would not be enough. I fervently interceded with the Lord for that soul and offered Him my joy, so that He would give it to her and take all feeling of joy away from me. And the Lord heard my prayer. I was left only with the consolation that she had been consoled. Ang Madre Superiora ng kongregasyon na naglilingkod sa ospital ay bumisita sa akin ngayon. Kasama pa ang isang sister. Matagal kami nag-usap tungkol sa mga bagay espiritual. Nakita ko sa kanya ang isang dakilang asetiko, kung kaya ang aming pag-uusap ay nakalulugod sa Diyos. May nagpuntang isang dalagita sa akin ngayon. Napansin ko na siya ay may pinagdaraanan, ngunit hindi masyado sa pisikal, di gaya ng sa kaluluwa. Pinagaan ko ang kanyang kalooban sa abot ng aking makakaya. Subalit hindi ito sumapat. Isa siyang ulilang dukha na kung saan ang kaluluwa ay nakalugmok sa kapaitan at sakit. Pinuksan niya ang kanyang kaluluwa sa akin at sinabi ang lahat. Naunawaan ko na sa ganitong pagkakataon, ang mga simpleng salita ng konsolasyon ay di sasapat. Mataimtim akong namagitan sa Panginoon para sa kaluluwang ito at inialay sa Kanya ang aking galak upang maibigay niya ito sa Kanya at kukunin naman niya ang lahat ng aking galak. At dininig ng Panginoon ang aking panalangin. Ang naiwan na lang sa akin ay ang konsolasyon na siya ay napaglupag. So 2 points, dalawang bagay ang sinulat niya sa kanyang diary. Una, yung pagbisita ng isang Madre Superiora na asetiko. Pangalawa, yung karanasan niya sa isang dalagita na nagpunta sa kanya. Siguro ay kapwa-pasyente sa ospital. Kasi isa siyang madre, no? Kaya napaghingahan ba niya ang kanyang mga ah, nasa sa loob ng kanyang kalooban. Ano? Una, ano ba yung isang asetiko? Ang isang asetiko ay ascetic. Ito yung karaniwan mga ano to, ermitanya, ermitanyo, ganun. Meron din pong mga madre na hermits or kahit hindi nasa hermetic life ay ascetic. Ito yung mga sumusunod taga sa disiplina, no? Karaniwang buhay nila, yung matinding labor, no? Yung nagtatrabaho, nananalangin, ganun karaniwan ng buhay lang, nananalangin. Prayer and labor, yun yung karaniwan nilang activities na sinusunod.
And hindi sila masyadong nakikihalubilo sa labas. Mahigpit ang disiplina nila. I remember one time I was with a sister living an ascetic life. Tapos, kanila nga kasi bawal yung nakikihalubilo, no? Bakit hindi maaari, no? Sapagkat yung buhay sa labas, ibang-iba, no? Yung mga taong makakalubilo mo kasi iba't iba ang ano niyan, iniisip, iba-iba ang antas ng spiritualidad, kaya maaari silang makontaminate, no? Ang tawag dyan ay contamination. Sinabihan yon ng kanyang mother superior na hindi dapat ganito, hindi dapat ganyan. Kaya lang, there was an invitation na hindi siya invitation to have dinner outside, ano, hindi siya nakatanggi. Kasi makakahiya naman na hindi niya pagbigyan at nasa ano, no, nasa lugar na yon, no, bisita kami doon. Nung gabi, tutulog na kami. Ayos na, nakapag-ano siya, pagdasal na siya. During the 3 o'clock, 3 a.m., syempre magti 3 a.m. tayo. So, gising na ako na. Prepared everything. Noong nagsisimula na yung chaplet natin na nasa, I think, second or third floor kami. Narinig ko na may aso na umuungol. Narinig ko lang, ganun. Di ko lang, wala naman akong na-feel na takot. Kasi parang normal lang naman na may aso. Kaya lang sabi ko, bakit nasa taas kami, mataas kami, second or third floor. Parang ang lapit-lapit tong aso. Pero syempre dahil 3 o'clock na, no? Hindi naman ako pwedeng magkana. So nakafocus ako sa ginagawa natin. And then maya-maya, patuloy yung leader na nagcha-chapter. Maya-maya, narinig ko yung matindi na yung ungol ng aso. Alam niyo yung ganun, no? Talagang malakas. Ah, howling, no? Talagang matinding alulong at napasigaw yung madre. Natutulog kasi sila, hindi naman sila sumabay sa tatlo kami, isang madre. So natutulog na silang dalawa, magkatabi sila. Tapos napasigaw yung madre. Noon ko lang naisip at kinilabutan ako na yung aso na naririnig ko ay hindi physical na aso sapagkat kung yun ay physical na aso, ang lapit-lapit talaga. Nandun na sa room namin yung kanyang alulong. Hindi na, nung una kasi parang nasa labas pa lang siya, pero sabi ko, ang lapit. Tapos, yun nga, narinig ko yung matinding alulong ng aso na yun, na parang, alam niyo yung mga sinasabi ni Faustina na nasasalubong niya minsan. Then, yun nga, na-realize ko that on that very moment, inaatake yung madre. At napasigaw na lang siya, nagising siya. Pero dahil nga nananalangin tayo, wala lang akong ginawa kasi may katabi naman siya. So, nakatulog na naman siya, umayapa naman agad at nakatulog. But then after nun, no, after ng ating 3 a.m., so gising na siya 4 o'clock na yun. Sinabi niya kung anong nangyari. At naisip niya na it was because of her violation kasi pinagbilinan siya ng kanyang mother superior. Do not engage with anyone. Talagang kasi pinayagan lang siyang sumama sa amin para makauwi sa hometown. And she realized that she had violated something at nung time na yon hindi siya dapat kasi may mga oras sila ng dasal, sa liturgy of the hours yun na ginagamit nila. So that was her experience. And I realized na yung mga sinasabi ni Faustina was really
happening. Kapag inaatake sila, there were attacks from the evil ones. Kaya yun ang kanyang resolution at humiagad siya ng paumanhin sa Diyos, no. Hindi pa siya nakapangumpisal sapagkat wala naman kami. The following day, yun pag-uwi na lang. So that was it, no. Mag-iisip tayo na paano ba ginagawa ng mga yan, mga hermits, mga madre na ascetico, no. Talagang they were offering their whole life in prayers lang, no. Katulad ng mga nasa siguro, mga paying sisters, halimbawa, hindi naman ganun ka lang sila, secluded lang, no? Pero hindi katulad talaga ng iba, merong intense labor, yung talagang nagsasaka, no? Yung mga, I think yung mga therapist sa Guimaras, every 2 hours, gigising sila. They would do prayers yata, no? Parang ganon. So imagine niyo mas intermittent yung tulog nila. And then, trabaho sila. Mabigat ang mga discipline na sinusunod. At yung mga sacrifices na yon, mga nararanasan nila at ginagawa nila, ay ini-offer nila, iniaalay nila for many souls. Parang sa atin, weird, no? But they were doing it, yung mga sacrifices na yon, para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Kaya when Faustina said na, sabi niya na, nung nag-uusap sila about those spiritual matters, tuwang-tuwa siya. And it was also conversation that was pleasing to God. Ako din, whenever I am with souls who have many experiences in the spiritual life, no? Ang sarap na makinig lang, no? Uupo ka lang, magdi-discuss, no? Kikinig ka, and then you will be learning a lot. Masarap, no? Yung parang ganito that we do every 3 o'clock in the morning. Marami sa inyo yung inaabangan. Ano yung nangyayari, ano yung i-share natin sa spirituality ni Faustina. And that is an indication that your soul is really growing when you hunger for things that are not visible, when you hunger for the spiritual things and not the physical that this world is bringing you. And then another one was this experience with the girl na imagine niya, yung si Faustina ba, yung just to help a soul, she would take away or she would sacrifice or she would do mortification, no? Para lamang yung isang kaluluwa ay maibsan yung paghihirap, pagdurusa. She would take on the sacrifices and suffering so that a soul would be liberated from certain difficulties, no? Like in this girl, siguro napakatindi ng mga pinagdaanan or pinagdaraanan ng batang ito na pinuntahan siya no? Just to open up. Siguro hindi talaga na niya kaya. Maybe suicidal na, no? Antindi na. At from the description of Faustina, the words of consolation would console this young soul, ng batang ito. And so para lamang, kasi hindi nga enough, no? Yung sabihan siya na okay lang yan. Yung mga ganun ba, comforting words, hindi sasapat no? Para maibsan. And what she did was, she asked Jesus, Lord, ibigay mo sa kanya yung lahat ng aking galak. Tanggalin mo sa akin ang lahat ng aking galak, ibigay mo sa kanya. Para lang mapaglubag. That was difficult because if the Lord would take away your joy, yung nararamdaman mong galak, syempre, anong matitira sa'yo? Di syempre,
yung kanyang suffering, yung kanyang lungkot, lilipat sa'yo kasi tatanggalin yung galak sa'yo eh. Kaya parang sa'yo, bibigat naman yung kalooban mo, yung nararamdaman mo. And as if you were experiencing the pain and suffering of this girl. Ganun talaga, no? Yung mangyayari because you ask Jesus to take away the joy. And that was what happened. Sabi lang niya, nakatulong yun at ang naramdaman na lang niya, sabi niya, ang naramdaman na lang niya, I was left only with the consolation that she had been consoled. Yun, no? So, hindi umalis. Hindi, kumbaga, the girl who spent time to visit her and, to open up her life. Siyempre, ang objective ng bata ay magkaroon ng kalubagan, kalooban. And she was able to receive that. She was comforted. Ganda ng ganun sana yung magagawa natin sa lahat ng kaluluwa na alam natin na lalo na kung sasadyain pa tayo. Maraming ganyan. Minsan meron akong kaibigan na nakakainis na nga na nung kapitbahay lang kami. Kasi nga kapitbahay lang, lalapit sa'yo. Pakatagal namang magkwento ng mga sama ng loob. Sometimes would be disturbing me, may mga ginagawa ako. No? Ang araw talagang minsan, yung naiinip na ba ako? Kasi hindi ako marunong ba paano pa, paano siya i-console. At minsan yun nga, hindi naman talaga sasapat. Sabihin ko, okay, o kapatid, ganyan ka na, okay na yan. Huwag mo na lang isipin, ganyan, ganyan. Pero hindi talaga sasapat yung sabihin mo sa isang tao na, okay lang yan, let it go, lilipas din yan. Hindi yan talaga. Kasi it would take time to go. Kaya, hindi ko alam kung kaya kong gawin yan, no? Hindi ko pa nagawa po. Sa totoo, yung sabihin mo na, Lord, bigay mo na sa kanila at ang ano ko, kaligayahan ko. Bigay mo sa akin naman yung kanyang kalungkutan. Hindi ko pa yan na-try. Ang ginagawa ko lang talaga is to pray for that soul. So, syempre, magtatagal, no? Hindi instant. Hindi instantly yung tao na kumakausap sa akin would be relieved. Minsan, phone call. And ang gagawin ko lang naman dyan, shield ko yung sarili ko. No? Kasi, syempre po, pagkausap mo yung isang tao na maraming, no, ganyan, pakiramdam, matatransfer naman talaga po sa'yo kahit na hindi mo hilingin na ibigay sa'yo, no? Kasi, whatever someone is feeling, no, yung sa paligid natin, contagious yun, no? Hindi lang po virus ang contagious, pati yung negative ano niya, no? Negative feeling, sadness, lahat yan. These are infectious. Nakakahawa po, ano? So, kung masaya naman ang kausap mo, may infect ka rin ng kanyang kasayahan. Yun, ang ginagawa ko is really to, habang nagsasalita, just simply shield myself through prayers, no? Para lang hindi lumipat. Ganun pang ang ginagawa ko, no? Ewan ko sa inyo, no? Ang sa akin talaga, shielding not to give what I have. Ang kaya ko lang ibigay ay consoling words and prayers habang kinakausap. Nagdadasal lang ako para sa sarili ko for protection. Nagdarasal ako for that person also. And talaga napaka-saintly pag nagagawa na natin yung gano'n na ibibigay mo na ang lahat. Wala nang matitira sa'yo. Kaya lang yun nga kasi the difference between Faustina and I, syempre, siya naman po ay nasa loob. Rarely does she go out. She goes out. Kasi nga, yun buhay niya. Kahit wala siyang sakit, sa loob lang. And so, pag nag-e-empty siya ng sarili niya, malaki yung may iwan pa at may balon siya or spring pwedeng pagkuhugutan ng lakas. But for us,
na palaging nasa labas, whether we like it or not. Yung mga nasa paligid natin, lagi tayong aapektuhan. Lagi tayong, kasi nga, we deal with a lot of people. Lalo na kung may trabaho tayo, i-infect talaga tayo ng mga negativities in them. And so we really need to shield ourselves with prayers, no? Like imagining the precious blood of Jesus protecting us, shielding us. Napakahalaga kasi otherwise, dahil nasa labas nga tayo at we deal with a lot of people, tayo yung kapag ibinigay pa natin ang lahat ng mayroon tayo, hindi na tayo makakauwi. No? Kumbaga, napakahirap pag nasa labas. Hindi katulad pag nasa loob ka lang. You can take a rest and you can immediately pray tayo kasi hindi agad-agad pwedeng gawin. And so, hindi ako nagpapalusot. No? But then, napaka-saintly pag kaya na natin gawin yun. Giving everything. Hindi na lang yung no, hindi na lang yung kayamanan na mayroon tayo like when we share what we have in material things, no, kundi what we actually have in our heart. That is very saintly. And for Faustina, dahil palagi niya yung ginagawa. Kaya, ang bilis din ng kanyang spiritual growth.